Hello Kathleen fans! So naalala niyo ito mga kasombrero sa bago tayo yung mga bagong updates natin. Naalala niyo yung interview ni Sir MJ Felipe na kung saan nga ay tinanong si Pops Alden na kung tatanungin kita ngayon sino ang laman ng puso mo, no? Na babae. So hindi siya makasagot, okay? Babalikan na lang daw, no? Talaga. So dati 'di ba nung interview niya kay Tito Boy ay si Virgin Mary or si Mama Mary. Tapos ngayon hindi siya makasagot. So dito mo makita talaga mga sombreros na may something. Kung kaya team panatag po tayo mga kasombreros. And then ito na nga no, inaabangan ngayon ang Star Magic ng ABS-CBN. Yung kanilang ball or yearly ball mga sombreros na kung sino po ang mga maging magkatandem, yung mga dadalo and so on. So si Ma'am Catherine kasi parang ngayon lang yata sila magkakaroon ulit ng Star Magic Ball. So dito no, sino ang kung sino kaya maging ka-partner ni Ma'am Catherine or she will be alone or solo mga kasombreros no, kagaya ni na Ma'am Barbie Forteza na solo na sila kapag sa mga special event ng kanya-kanya mga network. So ganun po ay nalaman ko actually dun sa may bench nila mga kasombreros, parang hindi sila talagang pinagsama ng todo-todo ang cast din kasi nga sa network din nila na pausapin or sa management mga kasombreros. So yun po no, pero ngayon ay sino kaya no, April 4 yung kanilang Star Magic Ball, ilang araw na lang po mga kasombreros at magiging na. So sa next Friday na yata ito yung kanila pong Star Magic Ball mga kasombreros. And then update tayo. So si Alden po ay yung kanyang NutriChunks family, which is kumbaga parehong endorsement din po kay Ma'am Catherine. Iniba-iba lang nila ng konti para kunwari hindi halata. Si NutriChunks endorsement niya yung parang behind the scene ay naglabas sila ng video clip nung ginagawa ni Sir Alden yung Alpha Pro na dog food nga po no, si For Daddy at saka si Ma'am Catherine namang ang For Mommy. So nauna nang parang pinublish ng team nila Sir Alvin, yung head po ng endorsement na ito, yung kay Ma'am Catherine, at saka sa kanya rin dati parang iba lang yung pangalan, pero NutriChunks pa rin siya mga kasombreros, the Dog Alpha Pro. So ito yung parang behind the scenes nila mga kasombreros. So talagang hindi sila halata na magkakapareho ng mga endorsements. And then ito si Pops Alden din po ay nag-post sa kanyang Instagram, parang kahapon pa yata ng umaga ito. So and we never stop no, ito yung part ng gym na nahuli ko na rin to one time na magkasama sila sa isang gym ni Ma'am Catherine, pero iba-ibang post lang no, para hindi halata mga kasombreros. So ito yung gym na kung saan sila ay nag-workout po no, mga kasombreros at saka mga kapantas. Tapos nag-post din yung Mowel Fund ng t-shirt na susuotin ng mga magtatakbo sa Lights Camera Run sa May 11 mga kasombreros. So in partnership na rin ito or presented by BDO. Tapos sa mga magpaparegister ay magparegister na rin po kayo kasi yung charity or yung proceeds po nito ay mapupunta sa Mowel Fund na charity works mga kasombreros or supporting local film or Filipino film din ito mga kasombreros, itong Mowel Fund. Tapos and then ito nag-post din si Pops Alden ito, so hindi halata ito nung sa bench sila si Coach Mauro, after nung kay Ma'am Catherine ay nag-post din ito si Alden kay Coach Mauro. So isa sila ng coach. Tapos alam na natin ang kwento. Isa sila ng coach para nakakapag-monitor ang bawat isa. Alright. Tapos ito, ang Oxycure din po ay parang may promo sila ngayon. Nag-post din sila ng kanilang promo feature. Sabi dito, Oxycure's best-selling toner is now a new size or in a new size. And then jogging is life pa rin kay Pops Alden. Gaya na sabi niya, and we never stop kung kaya hindi nagtatapos ang kanyang workout and healthy lifestyle mga kasombreros.
Alright, so naman po sa ating Kathleen items ha, para po sa ating Word of God. Sobrang ganda po nito. Psalm 143 verse 10, Teach me to do your will, for you are my God. Let your good spirit lead me on a straight path. Sa Tagalog po, ikaw ang aking Diyos. King David speaking, ako ay turuan ng aking masunod ang iyong kalooban, ang espiritu mo'y maging aking tanglaw or ilaw sa aking paglalakad sa ligtas na daan. Grabe no? Yung Psalm 143 ay actually ito si King David para siyang namimighati no? He laments because his circumstances and feels that every step he takes is under attack from his enemies. Bilang hari kasi that time ng mga Israelites, mga sombreros, iba yung may talagang literal na labanan, na battle, no? Man to man at saka patayan talaga. So, yung verse na ito or yung chapter na ito sa Psalm 143 ay siya, talagang nagdadalamhati but he finds light and help sa Panginoon. He feels that his life is being pounded and pulverized. Grabe ang term, no? Dinudugmok at saka inaapakan. Pulverized into the ground. He complains that he's being forced to be entombed in dark places like those that are already in the grave. And he cries out for the Lord to hear his supplication and to answer him because God is faithful and righteous. Sa sobrang pighati, sa sobrang sakit na kanyang nararamdaman na ang kanyang mga kaaway po ay gusto na siyang ilibing ng buhay sa mga patay. Kumaga pa, parang, kasi diba sa pag-away talaga ng kampo to kampo, nation to nation, grabe ang ang humiliation, grabe ang pang-alipusta, grabe ang batuhan ng mga linya na kumbaga parang minsan hindi na makakain ng aso, so ganon. David pleads his own wretchedness and implores God's goodness to direct and govern his ways. My spirit is overwhelmed within me, so sabi niya King David. So na-overwhelm na talaga siya, parang hindi na kaya ng kanyang spirit. That is why he was asking, and as he always does, no, parati naman ginagawa ito ni King David bilang siya po ay a man after God's own heart. Sobrang lapit sa kanyang puso, sobrang close ng haring ito sa Panginoon, kung kaya nga ang lineage, ang genealogy, ang lahi ni King David ang napili na pagkuhaan ng linya ni Jesus Christ, mga kasembreros. So sa root or sa pamilya ni King David ay lilitaw ang bright morning star, mga kasembreros, and that is Jesus Christ. As with so many of David's prayers and petitions, these verses feed the hungry soul, restore the fainting spirit, minister to those that feel overwhelmed by life's circumstances, and encourage a believer's heart. So in his distress, David entreats the listening ear of his faithful Savior, and we need to do the same. So kagaya ni King David, mga kasembreros, maaring nalulunod tayo sa overwhelming bad circumstances na nangyari sa ating buhay, nalulunod tayo sa kaliwat kanang problema at saka challenges at trials na kinakaharap natin, maliit man yan, malaki. So ang Diyos natin ay faithful, so righteous ang Panginoon, and He sees everything that's going on sa ating buhay, every detail, every thought that we have, every action that we have, every secret that we have, everything, no? Lahat ng ginagawa natin at iniisip natin ay alam ng Diyos, mga kasembreros. That is why kagaya ni King David, tayo po ay dumulog sa Panginoon because we know and we believe that God is faithful, and He knows exactly what to do and what we need, and what should we be doing, mga kasembreros, every time that we come to God and ask for help. Dapat hindi lang sa bad circumstances, even sa victories, sa ordinary life natin, araw-araw talaga yan. Wag po nating kaligtaan at wag nating palipasin ang araw na hindi po tayo nakakapagpasalamat sa Diyos, nakikipag-usap sa Diyos, nananalangin sa Diyos in particular. David's spirit is faint, his heart dismayed, no? Yung kanyang puso ay down, mga kasembreros, kasi kaliwat kanan ang battle and yung humiliation. David always found that his dark nights of distress and discouragement were displaced by mornings of joyous praises and enlivened his heart to seek God's perfect will. And so David acknowledged
acknowledges his dependence upon God and petitions the Lord for direction. So, alam ni David na yung mga dark moments niya, yung mga down moments niya, ay may Diyos na nakakita at tutulong sa kanya. Every time he falls 7 times, he would stand up 10 or 15 and 14 times mga sombreros doble. So, ganun din sa ating buhay. So, kagaya ng isang King David, tayo rin po ay tumawag sa Panginoon for deliverance sa ating from our enemies, hindi lamang enemies na tao, but yung enemies natin na takot kunwari or kawalan ng panahon sa Diyos, mga temptations for example, mga bad circumstances. So lahat naman ng to, ang Diyos po natin ay alam niya ang nangyayari sa atin. That is why wag po tayo matakot, wag po tayo mahiya, hindi lumapit sa Diyos mga kasombreros, kasi ang Diyos po natin ay inaantay lamang po tayo. Kumaga pa, available siya anytime, anywhere. Yung oras lamang natin ang kanyang inaantay at tayo mismo, mga kasombreros and mga kapantas. Alright, salamat po in the meantime nawa po ay pagpalain po tayo ng pag-ibig, pananampalataya at pag-asa in the mighty, holy, sweet, magnificent, our deliverer, Jesus Christ. And everyone said amen and amen. See you sa next segment po mga kasombreros and mga kapantas, and paalam po.